Maganda ang panahon sa New York at ang mga tao ay naglilibang sa Central Park. Biglang nagsimulang kumilos ng kakaiba ang karamihan ng tao. Inuulit ang mga salita, nag-freeze sa gitna ng kalsada, at nagsimulang maglakad ng paatras. Sa sandaling iyon ang ilang mga tao ay nagsimulang sumigaw, at sa isang upuan, pinapanood ng isang babae kung paano binibigkas ng kanyang kaibigan ang parehong parirala ng ilang beses bago kinuha ang sariling hairpin upang tapusin ang sarili. Sa downtown, nagpapahinga ang isang grupo ng mga construction worker nang biglang may bumagsak na katawan sa tabi nila. Sa una, inakala ng iba na ito ay aksidente, ngunit maya-maya ay bumagsak ang isa pang katawan, at nang tumingin sila sa itaas ay natuklasan nilang lahat ng mga manggagawa sa itaas na palapag ay tumatalon upang magpakamatay din. Isa-isa silang nahuhulog na ikinamatay nila, ang mga mukha nila ay lahat blanko at walang makikitang anumang emosyon. Samantala, ang guro sa science na si Elliot ay tinalakay sa kanyang klase ang tungkol sa panahon na nawala ang milyon-milyong bubuyog sa buong bansa. Sinabi ng isang mag-aaral na palaging may mga kaganapan na hindi maipaliwanag ng siyensya at hindi natin lubos na maunawaan, na sinang-ayunan ni Elliot. Ang iba pang mga mag-aaral ay masigasig na tinalakay ang tungkol sa mga mahiwagang pangyayari ngunit nag-ambala ito nang ipatawag si Elliot para sa emergency staff meeting. Habang papunta sila sa pangunahing bulwagan, tumingin si Elliot sa ibang silid-aralan at nakita niya ang mga mag-aaral na nagulat sa kung anong bagay na nakita nila sa cellphone. Nang dumating na ang lahat ng staff, ipinaliwanag ng punong guro na ang lungsod ay nasa panganib. Ang mga terorista ay naglabas ng kakaibang gas sa Central Park na nag-uudyok sa mga tao na tapusin ang kanilang sarili. Naging dahilan ito upang kanselahin ang mga klase sa buong lungsod. Pagkatapos ay bumalik ang mga guro sa mga silid-aralan at sinabi sa mga mag-aaral na maaari na silang umuwi para sa araw na iyon. Si Elliot ay umalis kasama ang matalik na kaibigan at kapwa-guro na si Julian, na ang ina ay naghi-hysterical sa telepono kahit na siya ay nasa Philadelphia at sinabihan si Julian na isama ang pamilya niya. Inanyayahan din si Elliot at ang asawa nitong si Alma, at inamin ni Elliot kay Julian na si Alma ay parang naging malayo nitong mga nakaraan. Sa bahay, kinakabahan ang asawa ni Elliot na si Alma dahil palagi siyang tinatawagan ng nagngangalang Joey, na ayaw niyang kausapin. Hindi niya pinansin ang cellphone at nanood ng balita para malaman ang tungkol sa lahat ng taong patuloy na namamatay sa lugar at ang paglikas ng mga tao sa New York. Hindi nagtagal ay dumating si Elliot at magkasama silang nag-impake para umalis sa lungsod. Nakarating ang mag-asawa sa istasyon ng tren, kung saan nakita nila si Julian kasama ang anak nito na si Jess. Ang asawa niya ay na-stuck sa trapiko sa Princeton, kaya sasakay ito sa susunod na tren. Sa TV ng istasyon, ipinaalam ng reporter na base sa mga autopsy, ang lason ay natural compound, ibig sabihin galing ito sa kalikasan. Gumawa ng komento si Julian na tumutukoy sa problema sa pagsasama ng mag-asawa at ikinagalit ito ni Alma, na ayaw malantad ang personal na bagay ng ganoon lang. Samantala, sa Rittenhouse Park sa Philadelphia, sinusubukan ng pulis ang kanyang makakaya upang mapanatiling kontrolado ang masikip na trapiko. Habang umiihip ang hangin sa mga puno sa parke, karamihan sa mga tao ay biglang nag-freeze at ginamit ng pulis ang sariling baril upang tapusin ang sarili. Pagkatapos ay lumabas ang driver ng taxi, kinuha ang baril, at ginawa ang parehong bagay. Ang baril ay kinuha ng isa pang babae, at ginamit din ito upang tapusin ang sarili. Bumalik sa grupo ni Elliot, nasa tren na sila at sa wakas ay sinagot ni Alma ang tawag ni Joey para sabihin na huwag na ulit tatawag dahil kumain lang sila ng dessert at wala itong ibig sabihin. Sa sandaling iyon, sinabi sa kanya ni Joey na ang kaganapan ay nangyayari din sa Philadelphia, at hindi nagtagal, nagsimulang makatanggap ng tawag ang karamihan sa mga tao mula sa mga kaibigan at kamag-anak na nagsabi sa kanila na ang ibang mga lungsod tulad ng Boston ay natamaan din. Sa kalaunan, huminto ang tren sa Pennsylvania at ipinaalam ng mga manggagawa sa mga pasahero na ito ang huling hintuan dahil ang lahat ng train services ay tumigil. Nawalan na rin sila ng kontak, kaya wala silang magagawa para tumulong. May maliit na bayan sa malapit na kabukiran, kaya ang karamihan ay napunta sa kainan. May babaeng nakatanggap ng video mula sa Philadelphia Zoo, kung saan makikita ang isang lalaki na naglakad sa kulungan ng leon at pinakain ang sarili sa mga hayop. Sa TV, ibinalita ng mga mamamahayag na binawi ng gobyerno ang ideya na ito ay pag-atake ng terorista. Ang kaganapan ay nangyayari sa bahagi ng Hilagang Silangan at kumakalat sa maliliit na bayan. Sa sandaling iyon namatay ang kuryente kaya nataranta ang mga tao,
at lahat ay nagmamadaling tumakas sakay ng kanilang mga sasakyan. Sinubukan ni Elliot at Alma na humingi ng tulong, ngunit hindi sila pinapansin ng lahat. Sa kabutihang palad, inanyayahan sila ng matandang mag-asawa na nagpapatakbo ng plant nursery, kaya tinawag ni Elliot at Alma si Julian. Gayunpaman, nawala ng contact si Julian sa kanyang asawa at gustong hanapin siya, kaya iniwan niya si Jess kasama sina Elliot at Alma at pagkatapos ay umalis kasama ang isang pamilya na patungo sa Princeton. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang mag-asawa sa kanilang tahanan upang kumuha ng mga supply, at sinabi ng lalaki kay Elliot na sa palagay niya ay ang mga halaman ang nagpapakalat ng mga kemikal na pumapatay sa mga tao. Samantala, ang grupo ni Julian ay nakarating sa Princeton, para lamang matuklasan na ang lugar ay nahawaan din. Maraming mga katawan ang nakasabit sa mga puno sa tabi ng kalsada at ang batang babae sa kotse ay nagsimulang magpanik, kaya sinabi ni Julian na tumingin sa kanya at pinasagot ng math problem upang kunin ang atensyon nito. Habang nagsasalita siya, napansin niya ang butas sa bubong ng kotse. Biglang huminto ang sasakyan, at pagkatapos ng paghinto, bumangga ito sa puno. Lumabas si Julian sa sasakyan at gumamit ng basag na salamin para tapusin ang sarili. Bumalik sa grupo ni Elliot, nagmamaneho sila palayo at narinig sa radyo na ang pinakabagong teorya ay kontaminasyon sa tubig. Nang makalabas sila ng bayan at makarating sa kanayunan, nakita nilang nakaharang sa kalsada ang maraming katawan, kaya nagmaneho sila pabalik. Gayunpaman, nang marating nila ang intersection, nakakita sila ng mga sasakyan na nagmumula rin sa iba pang mga kalsada, kabilang ang truck ng militar. Ang lahat ng mga driver ay nagsabi na ang mga kalsadang iyon ay patungo din sa maraming katawan na humaharang sa daan, ibig sabihin ay napapalibutan sila ng lason sa bawat direksyon. Sinubukan ni Elliot na tawagan si Julian ngunit hindi siya sumasagot, pagkatapos ay napansin niyang may missed call si Alma mula kay Joey, kaya tinanong niya ito kung sino ito ngunit sinagot ni Alma na hindi mahalagang tao. Narinig mula sa mga tao sa iba pang mga kotse ang usapan na ang kaganapan ay laging nagsisimula sa mga parke, naisip ni Elliot na ang teorya na halaman ay maaaring totoo. Sa sandaling iyon, nakausap ng isang babae ang kanyang anak sa Princeton, na nagsabing patay na ang lahat sa bayan. Natapos ang tawag nang biglang mamatay ang bata, at narinig ni Elliot ang hangin na umihip sa kwarto ng bata. Pagkatapos ay napagtanto ni Elliot na malamang napatay na si Julian at kinailangang sabihin ang balita kay Jess, na kinomfort niya habang umiiyak. Pagkatapos, sumang-ayon ang private army at si Elliot na umalis sa mga kalsada dahil nangyayari ang mga pag-atake sa mga lugar na maraming tao. Ang mga tao ay nahati sa dalawang grupo at nagsimula silang tumawid sa kanayunan upang marating ang maliit na liblib na bayan sa malapit, na maaaring ligtas dahil ito ay nasa pag-unlad pa. Habang naglalakad sila, sa wakas ay sinabi ni Alma kay Elliot ang tungkol kay Joey, isa siyang katrabaho na nakasama niya sa hapunan noong siya ay dapat na magtatrabaho ng late. Walang nangyari, ngunit nakonsensya siya sa pagsisinungaling at iyon ang dahilan kung bakit siya naging malayo. Biglang umihip ang hangin at nag-freeze ang mas malaking grupo. Pagkatapos ay lumakad ang sundalo ng paatras at ginamit ang kanyang baril para magpakamatay. Narinig ng maliit na grupo ni Elliot kung paano paulit-ulit na pumuputok ang baril, ibig sabihin, ginamit din ito ng iba, kasama ang matandang mag-asawa para tapusin din ang sarili. Nang magsimulang magpanik ang maliit na grupo, sinigawan sila ni Elliot na tumahimik at nag-isip ng maigi gamit ang kaalaman sa agham at nakabuo ng konklusyon. Sa palagay niya, ang lason ay talagang kumakalat mula sa mga halaman, ngunit ito ay natitrigger lamang ng malalaking grupo ng mga tao, kaya kailangan nilang maghiwalay sa mas maliliit na grupo. Nahati sila sa tatlong mas maliliit na grupo at lahat sila ay nagsimulang tumakbo sa iba't ibang direksyon. Tumakbo sina Elliot, Alma, at Jess kasama ang dalawang binatilyong lalaki, ngunit gaano man kabilis ang kanilang paggalaw, hindi nagtagal ay inabutan sila ng hangin. Huminto sa pagtakbo ang grupo upang protektahan ang kanilang mga mukha at umihip ang hangin sa paligid, ngunit sa kabutihang palad ay walang nangyari. Dito nakumpirma na tama ang iniisip ni Elliot, na ang laki ng pangkat ang mahalaga. Pagkatapos ng mahabang pagtakbo, sa wakas ay natagpuan ng grupo ang maliit na bayan at nagtago sa loob ng bahay kung saan ang lahat ay peke dahil ito ay para sa palabas. May isang halaman sa silid at dahan-dahan itong nilapitan ni Elliot, hiniling na maging mabait ito sa kanila bago niya napagtanto na ito ay plastik na halaman. Pagkatapos magpahinga, nagpasya silang umalis bago pa dumami ang mga tao na nagtatago doon at mag-trigger ng lason.
Habang tumatakbo sila sa burol, nakita nila ang dalawang grupo na dumating at gumawa ng mas malaking pulutong, na agad na naging sanhi ng pag-freeze nila. Isang tao lang ang gumalaw para paandarin ang truck na pantabas ng damo, na agad na pumatay sa kanya. Ang grupo ni Elliot ay patuloy na naglakad ng maraming oras at nakahanap ng radyo sa bakod. Narinig nila ang emergency broadcast na nagsasabing ang mga tao ay dapat pumunta sa West Borders upang sunduin ng pulisya. Sa bandang huli, pagod at gutom na ang grupo para magpatuloy, kaya nang makakita sila ng bahay ay nagpasya silang tumigil doon. Habang naglalakad sila, si Elliot ay gumawa ng kwento tungkol sa clerk na niligawan niya at nagpagaan ito ng pakiramdam ni Alma kahit na ito ay isang kasinungalingan. Kumatok ang grupo sa pinto ng bahay ngunit walang lumalabas. Naisip nila na pasukin ito sa pamamagitan ng puwersa, ngunit sa sandaling iyon ay nakita nila ang mga tao na gumagalaw sa loob. Humingi ng tulong si Elliot, ngunit nang tanggihan sila ng may-ari, ang mga kabataan ay naging agresibo at nagsabi ng masasamang salita habang inaalog nila ang mga tabla sa mga bintana. Nainis ang may-ari at nauwi sa pagbaril sa butas ng bintana, na agad na pinatay ang parehong mga teenager na lalaki. Sa takot, nagsimulang tumakbo muli ang tatlo. Samantala, ang mga survivors ay ipinakita mula sa iba't ibang mga gusali sa lugar na gumawa ng iba't ibang paraan. Ang ilan sa kanila ay nagsuot ng maskara habang ang iba ay kumuha ng maraming baril hanggat maaari. Sa TV, nakapanayam ng reporter ang isang scientist na nagpaliwanag na ang mga pag-atake ay nagiging mas matindi sa bawat oras at nakakaapekto sa mas maliliit na grupo ng mga tao. Makalipas ang ilang sandali, nakahanap ang grupo ni Elliot ng bahay na walang kuryente o kalye, kaya inakala nila na ito ay inabandona. Gayunpaman, nang makalapit na sila ay nakilala nila si Mrs. Jones, na piniling lumayo at huwag makipag-ugnayan sa buong mundo maraming taon na ang nakalipas. Pumayag siyang magpalipas sila ng gabi at magbahagi ng pagkain, ngunit ayaw niyang malaman ang tungkol sa kaganapan at hiniling sa kanila na huwag pag-usapan ito. Si Mrs. Jones ay napaka-weirdong babae, isang segundo siya ay kumikilos na napakabait, at sa susunod na segundo ay hinampas niya ang kamay ni Jess dahil sa pagkuha ng cookies na siya rin mismo ang nag-alok. Kinagabihan, pag-ulong na nag-usap sina Elliot at Alma dahil natutulog si Jess. Narinig sila ni Mrs. Jones at inakusahan silang nagpaplanong patayin siya o pagnakawan siya. Sa umaga, hinanap ni Elliot si Mrs. Jones upang kausapin siya at nabigla siya nang makita ang nakakatakot na manika sa kanyang kama. Paglapit niya, si Mrs. Jones ay sumulpot sa likuran niya at sinigawan siya, tinawag siyang magnanakaw at sinabihan siyang umalis kaagad. Pagkatapos ay pumunta siya sa hardin, kung saan biglang umihip ang hangin at napaatras si Mrs. Jones. Nakita ito ni Elliot at agad na isinara ang lahat ng pinto at bintana, para lamang simulan ni Mrs. Jones ang pagbasag ng salamin sa medyo masakit na paraan hanggang sa siya ay mamatay. Habang nagsisimulang pumasok ang hangin, tumakbo si Elliot sa bahay upang hanapin sina Alma at Jess. Kahit papaano ay naririnig niya ang mga ito, ngunit hindi niya mahanap. Sa palagay niya ay naririnig niya ang mga ito sa cellar, ngunit nang pumasok siya ay wala sila doon. Nasa labas sina Alma at Jess sa loob ng lumang spring house, at may speaking tube na nag-uugnay sa magkabilang gusali. Ginamit ni Elliot ang tubo upang sabihin sa kanila na ngayon ang lason ay tila nagtitrigger ng kahit isang tao lamang. Pagkatapos magbahagi ng ilang magagandang salita at alaala, nagpasya si Elliot na ayaw niyang mamatay ng mag-isa at lumabas. Maya-maya ay lumabas din sina Alma at Jess at magkahawak kamay ang lahat habang umiihip ang hangin sa kanilang paligid. Gayunpaman walang nangyari at bumalik ang tatlo sa bahay, na pagtanto na natapos na ang kaganapan. Makalipas ang 3 buwan, masayang nagsasama sina Alma at Elliot at kinupkop si Jess. Natuklasan ni Alma na buntis siya at natuwa si Elliot sa balitang ito. Sa TV, ipinaliwanag ng isang siyentipiko na ang kaganapan ay malamang na isang mensahe na ipinadala ng planeta upang balaan ang sangkatauhan na nagdudulot sila ng labis na pinsala sa kalikasan, kaya dapat nilang asahan ang isa pang pag-atake sa lalong madaling panahon. Samantala, sa isang parke sa France, ang mga tao ay nagsimulang mag-freeze, at ang hiyawan ay maririnig habang umiihip ang hangin sa kanilang paligid. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.